Bakit binabago ng China ang Biblia? Ano ang gagampanan ng bansang ito sa mga huling araw? Ang bansang China ay isa sa pinakamakapangyarihan at maraming hukbo sa kasaysayan. Ito ay patuloy pang lumalago at nagiging maimpluwensyang bansa. Idagdag pa ang mga panguusig nito sa mga Kristiyano at iba pang mga relihiyon at pinaniniwalaan na ang China ay may malaking gagampanan sa mga huling araw na sinasabi sa Biblia. Isa ang bansang China kung saan pinagbabawal ang Kristyanismo. Sa katunayan ay pinagbabawal doon ang pagbebenta at paggamit ng mga Biblia. Maaari ka ding makulong dito dahil sa iyong pananampalatayang Kristiyano. Sa katunayan, noong Abril ng nakaraang taon, 4 na Kristiyano ang sinintensyahan ng 13 years sa bilangguan dahil sa pagbebenta ng mga Bible audio player. At noong taong 2018 naman ay sinugpo ng China ang kongregasyong Kristiyano sa Beijing at ilang probinsya. Sinira ang mga krus, sinunog ang mga Biblia, pinasara ang mga simbahan at naguutos na pumirma sa mga kasunduan na tumalikod sa kanilang pananampalataya ayon sa mga pastor at isang grupo na sumusubaybay sa relihiyon sa China. Ngunit isa sa pinakamasamang balita mula sa China ay tungkol sa isang proyekto ng kanilang gobyerno sa muling pagsasali ng Biblia. Ito ay isang proyekto na inanunsyo ng Chinese Communist Party noon pang 2019 at sinasabi nila na ito ay tatagal ng halos 10 taong proseso bago ilabas ang isang bagong salin ng Biblia. Plano nilang baguhin ang laman ng Biblia para makasabay umano sa panahon. Nais nilang baguhin ang iba't ibang kwento na nakasulat doon tungkol sa kabutihan ng ating Panginoon, sapagkat hindi sila naniniwala sa Panginoong Hesukristo at ayaw na nilang lumagana pa ito. Kasama umano sa mga pagbabago at idaragdag sa Biblia ay ang mga paniniwalang Confucians at Buddhist. Nais nilang baguhin ang imahe ng ating Panginoon doon at ipakilala na ito ay masama at hindi tagapagligtas. Naniniwala sila na ang bagong salin nito ay talagang susuportahan ng partido ng komunista. Sa katunayan, mula sa isang sipi na inilabas sa isang aklat-aralin para sa mga mag-aaral noong mga nakaraang taon ay binago ang isang bersyon ng kwento sa Biblia sa John 8. Kung saan ay nakasentro sa pag-ibig at pagtutuwid ng habag ni Jesus para sa isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Sa Juan chapter 8 verse 1 to 11, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. "Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa'yo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Ngunit sa bagong bersyon ng gobyerno ng China, sinasabing pagkatapos maghiwa-hiwalay ng mga tao at nang lumabas ang lahat, binato mismo ni Jesus ang babae at sinabi, "Ako ay makasalanan din." Malinaw sa binagong sipi ay direktang nagpapakilala na hindi ang pagka-Diyos ni Jesus, sapagkat si Jesus umano ay makasalanan din. Bagamat nakakabigla at nakakabagabag, ang muling pagsulat ng Biblia ay bahagi lamang ng patuloy na pagtatangka ng pamahalaang Tsino na sugpuin ang pananampalatayang Kristiyano. Ito ay nagbunga ng nakakagimbal na pagkabaluktot ng kasulatan at katotohanan ng Ebanghelyo. Idinagdag ng isang nag-ulat na sinusubukan talaga nilang hugasan ang utak ng mga bata sa murang edad tungkol sa sinasabi ng Biblia at lituhin para pigilan silang maging Kristiyano. Ngunit alam nating lahat bilang mga Kristiyano na ang salita ng Diyos ay higit pa sa isang libro. Si Kristo mismo ay ang buhay. Maaari nilang subukan ng lahat, ngunit hindi ito magiging matagumpay. Lalabas din ang totoo sa mga huling araw. Sa Deuteronomio chapter 4 verse 2, "Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang mga salita na aking iniutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos."
Sa pahayag chapter 22 verse 18 to 19, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ang mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Malinaw din na sinasabi ng Diyos na hindi dapat dagdagan o baguhin ang anumang nakasulat sa salita ng Diyos dahil may kaparusahan ng lahat ng ito. Ngunit ano nga ba ang magiging papel ng China sa mga huling araw ayon sa Biblia? Dahil nangyayari na ang mga bagay na ito sa panahon natin ngayon, itinuturing ng maraming tao sa hula sa Biblia na posibleng tumutukoy sa China. Ang China umano ay magiging susunod na superpower sa mundo. Ang totoo, hindi mo malalaman ito maliban kung naiintindihan mo ang pagkakakilanlan ng bansang iyon sa Biblia. Sa pahayag chapter 16 verse 12, at ibinuhos ng ika-6 na anghel ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang dadaanan ng mga hari mula sa sikatan ng araw. Bagamat hindi direktang tinukoy ng Biblia kung sino ang mga hari ng silangan, ngunit naniniwala ang mga biblical scholars kung sino ang tinutukoy nito. Ang isang popular na interpretasyon na sinasabing mga hari ng silangan ay ang China at iba pang mga bansang makapangyarihan sa politika at ekonomiya. Dahil sa pagkatuyo ng ilog Euphrates, ang mga hari mula sa silangan na iniuugnay sa hukbong China ay sasalakay at magmamarcha patungo sa Israel upang makipag-isa sa puwersa ng Antikristo. Magiging kasangkot ang mga haring ito sa huling labanan sa lambak ng Armageddon na sinasabing magaganap sa mga huling araw. Pagkatapos nito, ang ikapito at huling mangkok ay ibubuhos. Babalik ang Panginoong Hesus, ang pinakamarahas na lindol ay yayanig sa mundo at ang mga Antikristo at ang mga hukbo ng silangan ay mawawasak. Sa pahayag chapter 16 verse 18, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, nagkaroon ng malalakas na mga lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Dahil ang China ay isang hukbong tumataas, sa loob ng maraming taon, ang laki ng populasyon ng China, paglago ng ekonomiya at pagkauhaw sa kapangyarihang militar ay naging sentro ng mga propesiya sa Biblia. Hindi mahirap isipin na ang mga hari mula sa silangan na isang araw ay magmamarcha sa Israel ay kasama ang China. Sa huling panahon, maraming bansa, malamang kasama ang China, ang susubok ng kanilang kamay sa pananakop. Sa huli, ang kanilang laban ay laban sa Diyos. Ang kapigatian ay magiging isang magulong panahon ng digmaan, mga sakuna at paghahatol ng Diyos, ngunit kontrolado ng Diyos ang lahat ng ito. Bago matapos ang bidyong ito ay iniiwan ko sa inyo na tayo ay manatiling maging matatag sa gitna ng mga pamamaraan ng pag-uusig. Huwag tayong sumuko bilang mga mananampalataya. Manapay ito ay lalo pang pagtibayin ng matinding panunupil. Tiniyak sa atin ni Hesukristo na sa Mateo chapter 24 verse 13, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Manatiling matatag at maging tapat sa mga kautusan ng Diyos sa kabila ng panunukso, labanan at pagdurusa. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.